Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po. Ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang balat kalabaw. Pakinggan natin. Natagpuan na lamang ni Pinggoy ang sarili na nakatingin sa atip ng kanilang kubo na yari sa pawid. At naramdaman ni Pinggoy ang pamilyar na bagay sa kanyang likuran. Ang preskong hangin. Hanggang sa napagtanto na lamang niya na siya ay nakahiga sa kanilang papag na yari sa kawayan. Subalit, bago pa man makabangon si Pinggoy, ay napansin niya na parang may kakaiba. Napapaligiran siya ng usok. May mga kakaibang amoy na mula sa insenso at kamangyan. May mga amoy din na nagmumula sa usok ng iba't ibang klase ng dahon at iba't ibang uri ng kahoy. Sa gilid ng papag ay natanaw naman ni Pinggoy ang kanyang lola na tila natutulog at nagsisilbing unan ang sarili na itong bisig. At sa kabila naman ng papag ay naroroon ang kanyang lolo Anding na tila abala sa pagpapausok. Minabuti ni Pinggoy na wag munang kumilos ng pabigla-bigla at baka maabala ang kanyang lola Barang sa pagkakatulog. Itinoon ni Pinggoy ang kanyang tingin sa kanyang lolo na nooy abalang nakatingin sa mga pinapadingas na itong dahon at mga kahoy. Lo, halos pabulong lamang ang boses na yun ni Pinggoy. Subalit, sapat na yun upang mapalingon ng daglian ang kanyang lolo Anding. Pagkalingon ay hindi sinasadyang mabitawan ni Lolo Anding ang kanyang pinapausukan. At sa sandaling yun, ay kamuntikan pang mapatalon si Lolo Anding pagkakita kay Pinggoy. Apo! 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 Nagbalik ka na, Apo! Biglang sambit ni Lolo Anding. Kaalinsabay ng pag-agos ng luha mula sa mga mata ng matanda. Maraming salamat po! Maraming salamat po! At kasunod nun, ay nagising din ang kanyang lola Barang. Biglang nawaglit ang antok ng matanda at agad-agad na inakap si Pinggoy. Parehas lumuluha ang dalawang matanda. Namumutawi sa kanilang bibig ang taos-pusong pasasalamat. Takang-taka naman si Pinggoy habang napakunot ang kanyang noo. Sa pagtataka, bahagyang nakaramdam ng kaba ang bata. Sa tila kakaibang ikinikilos ng kanyang mga lolo't lola. Ano po bang nangyayari? Napatanong si Pinggoy sa kanyang sarili. Subalit, minabuti muna ni Pinggoy na sarilinin ng katanungan sapagkat nag-uumapaw pa ang damdamin ng kanyang mga lolo't lola.
Humahagulgol na ang dalawang matanda. Pero ramdam naman ni Pinggoy, nadulot ito ng labis na kaligayahan. Kung kaya't lalong nagtaka si Pinggoy sa mga ikinikilos ng kanyang lolo't lola. Pagkapahid ng luha, ay huminga ng malalim at bahagyang kumalma si Lolo Anding. At kasunod nun, ay isang napakatamis ng ngiti naman ang namutawi sa labi ni Lolo Anding na siyang tumunaw sa anumang kaba at agam-agam na nararamdaman ng bata. Apo! Pinggoy! Maayos na bang pakiramdam mo, Apo? Tanong ni Lolo Anding kay Pinggoy. Tango naman ang itinugon ni Pinggoy. Wala bang masakit sa iyo, Apo? Karagdagan pang tanong ni Lolo Anding. Umiling naman si Pinggoy bilang kanyang tugon. Apo, gusto mo bang kumain? Nagugutom ka ba? Nagugutom ka ba? Tanong pa ni Lolo Anding. Agad namang napatango si Pinggoy sapagkat ang totoo ay gutom na gutom ang pakiramdam ng bata. Anding, pakikuhaan mo muna ng mainit na lugaw ang aking apo. Naging tugon naman ni Lola Barang. At dali-dali namang napatungo sa kanilang kusina si Lolo Anding upang bigyan ng makakain si Pinggoy. Si Lola Barang naman, bagamat may kapansanan sa paningin, ay pilit pa rin na inakap si Pinggoy at pilit kinakapa ang mga kamay nito at ang mukha ni Pinggoy. Banaag na banaag ang matinding kasabikang nadama ng matanda sa kanyang apo. Maayos na ba ang pakiramdam mo, Apo? Maayos na ba? Tanong pang muli ni Lola Barang. Opo la, maayos naman po ang pakiramdam ko. Tugon ni Pinggoy. Maraming salamat po, Ginoo. Maraming salamat po. Sambit na lamang ni Lola Barang. La, bakit po ganyan ang reaksyon niyo? La, bakit po kayo umiiyak? Ano po bang nangyari? Hindi na nakatiis pa si Pinggoy. At saka ito nagtanong kay Lola Barang. Apo, ang totoo kasi niyan mahigit 1 linggo ka nang natutulog. Sambit ni Lola Barang. Gulat na gulat naman si Pinggoy sa sinabing iyon ni Lola Barang. Talaga po bala? 1 linggo na po akong natutulog. Naging tugon na lamang ng bata. Oo, Apo. Oo, totoo yun. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa'yo. Natagpuan ka na lamang ni Anding sa likod ng bahay. Nasa tabi ng puno ng mulabi. At walang kamalay-malay. Salaysay pa ni Lola Barang. Hindi ko alam ang tunay na dahilan. Hindi namin alam ang tunay na dahilan na po. Kung ano talagang naganap. At hindi din namin alam. At hindi rin doon namin nakita.
hindi namin nakita ang kaganapan. Hindi ko alam ang tunay na dahilan na po. Alam mo naman na hindi na ako nakakakita. Kaya hindi ko nakita ang mga kaganapan. Nalaman ko na lamang nung sinabi sa akin ng lolo mo na nawalan ka raw ng malay. Totoo yun, Apo. Sambit naman ni Lolo Anding. Habang daladala ang mangkok na puno ng umuusok-usok pang lugaw. Eto, Apo. Kumain ka na muna. Iyan ang paborito mong lugaw. Nilagyan ko pa yan ng bulaklak ng saging. Para sa'yo talaga yan, Apo ko. Sambit pa ni Lolo Anding. Tuwang-tuwa ang lolo ni Pinggoy at kapansin-pansin na nangingilid na ang luha ng matanda. Dala ng matinding kagalakan na nakabangon na ang kanyang apo. Si Pinggoy naman ay walang kaabog-abog na nilantakan ang mainit na lugaw. Gutom na gutom ang bata at kumain lamang na animoy. Walang nangyaring masama sa kanya. Napaakap naman si Lolo Anding kay Lola Barang habang pinapanood ng dalawang matanda ang kanilang apo habang kinakain ng lugaw. Maayos na ba talaga ang pakiramdam mo, Apo? Tanong pa ni Lolo Anding. Si Pinggoy naman ay halos hindi na makasagot sapagkat punong-puno ang bibig nito sa pagkain. At napapatango na lamang bilang kasagutan sa katanungan ng kanyang lolo. Hayaan mo, Apo. Mamaya ay tatawagin ko si Tandang Temyong. Nung mga nakaraang araw kasi ay dumadaan dito at lagi kang binibisita at lagi kang kinakamusta. Sambit pa ni Lolo Anding. At hari nawa ay mapadaan dito si Tandang Temyong. Dagdag pa ni Lolo Anding. Makalipas lamang ang halos kalahating oras ay tumahol na ang asong si Kulas. At mukhang may tao na ngang dumating. Pagsilit ni Lolo Anding sa kanilang mumunting durungawan, ay agad na pangiti si Lolo Anding. Tandang Temyong! Bungad kagad ni Lolo Anding. Hay, maraming salamat. Maraming salamat po. At napabigkas na lamang si Lola Barang nung mga sandaling yun. Hindi palang ngiting tao si Tandang Emo. Subalit, nung makita ni Tandang Emong si Pinggoy, ay tila maluha-luha ito. At ubod mo ng tipid, ay nagpakawala ito ng maiksi at napakaliit na ngiti. Magaling, Pinggoy. Magaling! Sambit ni Tandang Temyong. Magpagaling ka, bata. Magpagaling ka, iho. Magpalakas ka, iho. Sambit pa ni Tandang Temyong. At saka umalis na ito. At ganun nga ang ginawa ni Pinggoy. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ay lalo pang bumuti ang pakiramdam ni Pinggoy. Nagpasyal siya sa kanilang likod bahay.
At pagkarating doon, ay may napansin siya. Nga pala, nasa na nga pala ang kaibigan ko, si Abel. Bakit pala hindi ko na nakikita si Abel? Sunod-sunod na tanong sa isipan ni Pinggoy. At habang naglalakad-lakad sa likod bahay, ay napansin naman ng bata ang malaking puno sa kanilang likod bahay. At dahil dun, ay nanumbalik sa kanyang gunam-gunam ang mga naganap bago siya mawalan ng malay. Biglang sumariwa ang mga pangyayari. Naalala ni Pinggoy na tila nakapako ang kanyang kaibigan sa malaking puno, habang sa harapan ng malaking puno naroroon naman si Kapitan Gesmundo, habang may hawak-hawak na punyal na tila nagbabanta, nakikitlan ng buhay si Abel. Biglang natulala si Pinggoy. Biglang nahintakutan. At sa hindi sinasadya, at hindi sinasadyang manginig ang kanyang mga kamay, dala ng mga gunitang muling pumaimbabaw sa kanyang isipan. Hindi mapakali ang bata. Magkahalong lungkot, takot at galit ang kanyang nararamdaman. Biglang napatigil ang bata. At biglang may sumagi sa kanyang isipan. Hindi kaya. Subalit, ayaw nang ituloy ni Pinggoy ang kanyang iniisip. Natatakot siya sa mga kasunod na iniisip niya na maaaring naganap. Subalit, hindi rin niya napigilan ang kanyang sarili at hindi na naikubli ang kanyang iniisip. At bigla na lamang niyang naibulalas ang laman ng kanyang isipan. Hindi kaya pinaslang ni Kapitan Gesmundo si Abel? Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig.
At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Ani Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.